Breaking news mga kababayan, kakagulat po ito. Senador Marcoleta muling binira yung dalawang magtropa na si Tito Soto at Pampilo Lacson. Mukha kasing mga kababayan, mukha kasing sinasabotahe si Senador Marcoleta. Dahil merong ginagawang demolition job itong dalawang ito. Itong mga magkakatropa, Pinklawan, kasama ng school bukol na grupo na ito. Laging hinaharang si Senador Marcoleta pati dito sa kanyang ginagawang privilege speech sa Senado. Sinasabotahe, mga kababayan. Nako po, yari si Tito Soto, bistado talaga dito. Grabe ang mga school bukol na ito mga kababayan. Pero hindi nila kaya si Senador Marcoleta. Bugbugan kung bugbugan ito. Kaya yung dalawa nagka-black eye mga kababayan. Eto po, pakinggan nyo kasi halatado po eh. Halatang talagang pinagtutulungan si Senador Marcoleta. Halaka. Pakinggan nyo po mga kababayan. Talagang may katwiran at may puntos itong si Senador Marcoleta. Kaya na 2-por-2 yung dalawang magtropang ito. Kaya mga kababayan, nakita nyo ang Blue Ribbon Committee. Tinigil na. Tila may plano na naman. Gustong burahin na naman sa ating mga isipan. Ito na po mga kababayan, pakinggan nyo po ang katotohanan kay Senador Marcoleta. Ito po. Nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. Sapagat ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo eh. Oo. Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to? Ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500 Oh, yung kapwa ninyo ako action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema dyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya... Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay kasi siya yung presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya kasi nga, Senador Marcoleta, umiiwas itong si Blue Ribbon Chairman. Kasi nga, nabubuljak po nyo eh. Hindi niya kayang pakinggan yung pagiging palpak niyang Blue Ribbon Committee. Pati nga si Ben Tulfo, binira itong si Lacson na walang nangyayari. Kaya pagka mag-i-speech po kayo, kunwari mag-CCR, kunwari na LBM, kunwari, di ba mga ganun
'di ba tayo pagka ayaw nating pakinggan yung kung ano-ano lang yung ginagawa natin, alibay na ngayon sinasabi ni Tito Soto dito na pagka mag-speech ka nandyan si Tempore, yung Blue Ribbon na kung ano-anong ginagawa sa investigasyon na pagtatakip. So ngayon mga kababayan, tila ayaw pakinggan at naging bastos itong si Lacson na pagka magsasalita si Senador Marcoleta, lumalayas. Hindi ba pagiging bastos yun? Di ba mga kababayan? Presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit di ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin nyo si JB, tawagin nyo po yung majority leader, magpalit muna kayo, kayo pong bumaba rito para nag-usap. Para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan ka niya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis, magpi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon, tama. Hindi mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yung kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niyo akong pakinggan kaya Yun mga kababayan, ayaw makinig itong si Lacson sa privilege speech ni Senador Marcoleta kasi nga mapapahiya po siya. Mabubuljak na naman kasi nga po wala siyang maisagot. Tapos mamaya, after ng opisina, break time, magpo-post sa social media. Doon magpapasak lolo sa mga media, sa mga mainstream, para i-take note na naman nila. Ibabalita na naman nila na ganito ganyan. Kasiraan na naman ni Senador Marcoleta na tila naghahanap ng kakampi. So ngayon, pag dito sa Blue Ribbon or sa Senado, hindi makaporma si Senador Marcoleta. Puro ang takbuhan, social media, para may kakampi na mga nabubulag niya at nauuto niya. Yan yung mga sinasabi ng komento, Di ba, mga kababayan? Kasi umalis, di ba? Tama. Yung sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas. Nasabihan kayo. Nasa inyo po yung kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yung sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Isipin nyo mga kababayan, hindi pala pinagbigyan si Senador Marcoleta na mauna siyang magsalita para pigilan siya. Ano sinasabi ng mga komento? Dapat bawal talaga yung insertion na yan. Diyan namamatay ang korupsyon. Diyan nabubuhay ang korupsyon. Yan ang idol kong senador. Matalino. Si Tito Soto, bulakbol na, di pa marunong. Ping Lacson, Iskol Bukol Bravo. Bravo Bulakbol. Grabe, no? Senador Marcoleta is the best senator and knows the law. Sabi ni Gloria. Good evening, Senador Marcoleta. Napakahusay nyo. Yung dalawang bukol-bukol, nagkabukol-bukol ang utak. Grabe mga komento. Salute to you, Senador Marcoleta. Ikaw talaga ang senador ng bayan. Yung dalawa, senador
Sinadol. Senador ng mga buhaya. Grabe ni Lina Pascua 9061. Gosen. Fully support you, Marcoleta. Alam naman bilang magkakapatid sa pananampalataya na ginawa mong pakikipaglaban para lang sa katotohanan. Deadma sa mga basher na di mo kalibel ng talino. Where intelligence meets integrity, excellence follows. Iba talaga si Senador Marcoleta. Ang galing magpaliwanag. Pero yung dalawang school bukol, puro kabulastugan, puro chismis lang, puro guni-guni at mga multo. Halaka, mga kababayan, grabe. Ang gugulo ng mga senador ngayon. Masyadong maiingay, di na tulad nung araw mga statesman at honorable talaga. Ngayon puro sa pawan, lahat nagmamagaling. Ayaw magpasakop, kawawa ang Pilipinas. Pinagtatakpan ang mga kurakot. Halaka, sabi ni Awen. Watching from Tokyo, Japan. Hayo gozaimasu, mga Japanese. Diba mga kababayan? Gustong gusto ko si Senador Marcoleta, sabi ni Juan Pablo. Katwiran at katotohanan at alam ang batas, pero yung dalawa, masyadong bulak-bulang utak, kalaka. Dapat ang Senate President alam din ang batas at wala, dapat siyang kinikilingan. Yung sa totoo lang po, dahil yan ang need ng taong bayan. Dahil alam ng taong bayan ang totoong nangyayari sa bansa. Kaya God bless po lahat ng senador na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Gaya ni Senador Marcoleta. Halaka mga kababayan. Antindi. Salamat, ikaw ang kailangan ng taong bayan, Senador Marcoleta. Ayaw ko sa school bukol. Masyadong mabaho ang bunganga. Halaka. Pag ang tao nagtatahi ng script, mahuhuli mo talaga sa sariling bibig, halaka. Abolish Senate now. Ang song bulldog ng tahol hindi ito nangangagat. Stay strong, Senador Marcoleta. Hindi ka matitibag ng mga buhayang school bukol, halaka. Brilliant, Senator Rodante Marcoleta. Filipino people needs you, sabi ni Pro Entertainment Officials 3765. Depende sa insertion, pag ibubul sa masama yon. Kung sa taong bayan, mabuti yon. Dahil sa iyo kung saan mapupunta usapan ng kaso ng pagnanakaw. Idinipensa mo yung mga magnanakaw, senador ka ng taong bayan, di abogado, magnanakaw, gusto mo mag-abogado sa mga magnanakaw. Sabi naman ni, tao ni Bulakbul ito. Lahat ng senador aware, including you, Marcoleta. You also direct the question to yourself. Hindi ibig sabihin bawal, dapat na i-review at pagdududahan. Ayan mga kababayan ng mga balita. Nabuljak na naman yung dalawang aso. Alaka mga kababayan, aso ni Tamba. Yan ang mga komento, sabi ni Senador Kuhol. Halaka, may senador pa na nagko-comment. Senador Kuhol. Ayan po, anong masasabi nyo po dito? Naglabasan ng mga buhaya, pinagtatanggol na. Ano na lakson, sabi ng mga komento. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Pa-like at pa-share po ang video ito. Sana po ipakalat nyo po hanggang umabot po sa Antarctica, hanggang Alaska, hanggang sa Mars. Para mga alien malaman nila ang mga ganap sa Pilipinas. Salamat po. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod sa katwiran at sa panig ni Marcoleta at ng bayan. Mabuhay po.